bilang kanyang mga tinawag. Amen? Na ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya doon sa huling bahagi, ang hindi panig sa akin, ang hindi kakampi sa akin, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ko kasama mag-ipon. Yan ay nagkakalat. Amen. Yan, sabi ni Lord, huwag kayo magkalat. Dapat makaisa tayo ng Panginoong Hesus na kung saan mag-ipon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya sikapin po natin na ang buhay meron tayo ngayon ay buhay na hindi pinagtitiisan ng Diyos. Amen. Kundi buhay na kung saan mga kapatid ay nagagamit na ng ating Panginoong Jesucristo. Ng ating Diyos na para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. Kaya sabihin mo, sister, maging masipag ka. Sipag saan? Sa paggawa ng kabutihan yan, ha? Sabi ko sa inyo kanina, si Satanas masipag gumawa ng kasamaan. Hindi siya tumitigil, amen, na sirain ang buhay ng bawat Kristiyano, sirain ang buhay ng bawat tinubos ng ating Panginoon Kristo. Hindi po siya tumitigil. Nararamdaman mo yan araw-araw sa buhay mo kung paano dumarating si Satanas para na kung saan pakialaman ang buhay mo. Amen? Nararamdaman nyo ba siya kapag dumarating? Minsan, mararamdaman siya dumarating sa buhay mo kapag may pumapasok na hindi maganda sa isipan mo. Amen. Amen. Dapat makita po natin yan. Kasi ang unang inaatake ni Satanas sa buhay ng tao, isipan ng tao. Amen. Na kapag may umiiral po dyan na hindi maganda, sabihin mo agad, ayan, nagtatrabaho na naman si Satanas sa buhay ko. Totoo po yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo na kinakailangan nung sandali na yan, yung kanyang ginagawa sa buhay po natin ay matapatan natin kung ano ang mabuti na dapat natin ipalit, kapatid, sa inilalagay ni Satanas sa isip po natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo nang sa ganon yung kabutihan pong iyon, yun ang iiral po sa atin. Amen? Amen. Ayan. Alam mo naman si Satanas, di ba? Minsan ang daming gustong ipatanaw sa atin sa mundong ito para na kung saan ay mahikayat niya tayo na kung saan ay makagawa ng hindi maganda. Di po ba? Minsan, sabi nga po ay ganito, sabi, ingatan nyo yung ganito. Kapag ang isang tao ay umakyat sa tahanan mo at ang dala-dala ay buhay ng may buhay, pag alis diyan sa tahanan mo, buhay mo dala niya. Hindi po ba? Mga kapatid, na kung saan, ibig ko ipakita po sa atin na minsan marami tayong naririnig. Amen. Naririnig sa ating paligid, mga kapatid, na kasamaan na umiiral sa daigdig po nitong kapatid, sa kasamaan umiiral po sa ating paligid na sinasabi po dyan, mga kapatid, kapag yan ang dala-dala sa iyo ng tao, mag-ingat ka. Sa taong yan ang dala-dala ay hindi mabuting balita. Amen? Ingatan mo na huwag kang matangay ng taong iyan. Amen? Paano tayo natatangay? Diba? Sinasabi sa iyo, atin-atin lang to, pero pinagkwento mo rin sa iba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya minsan nai-instrumento po tayo, nagiging kabahagi tayo ng mga hindi magandang gawain. Amen? Hindi magandang gawain. Kaya sabi po dyan, hindi tayo dapat pinagtitiisan ng ating Panginoong Jesucristo, kundi bilang lingkod ng Diyos, ang sabi po, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan para magawa natin yung mabuting tulad nito na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung kayo'y nananalig sa akin, magagawa ninyo ang mga ginawa ko at higit pa rito. Amen? Magagawa ninyo ang ginawa ko at higit pa rito. Isipin na lang natin, si Jesucristo ilang taon na buhay sa daigdig na ito? 33 years. Amen? O, tayo ilang taon na? Amen?
Tayo ilang taon na po tayo dito sa daigdig na to, na ibig sabihin, kung gumawa siya noon ng mga kabutihan, dapat ngayon mas higit na kabutihan ang umiiral pa sa buhay natin na ating nagagawa sa ating kapwa. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo, naparito po siya sa daigdig na ito bilang hari. Amen. Hari po ang ating Panginoong Kristo. Kung siya'y naparito sa daigdig na to bilang hari, ang nagahari sa daigdig na to si Satanas. Kung siya'y naparito bilang hari at gusto maghari dito sa daigdig na to, abay, anong dala ng Panginoong Hesus sa kaharian ni Satanas? Kaguluhan. Amen? Ang dala-dala ni Kristo sa kaharian ni Satanas ay pagkabaha-bahagi. Amen? Pagkabaha-bahagi. Ito po ang tandaan po natin. Si Kristo po, buhat sa langit, pumarito sa kaharian ng sanlibutan. Amen? Siya mag-isa para makipaglaban. Para makipaglaban upang yung kanyang nasasakupan, tingnan niyo po ha, ang sabi ni Lord, isa lang kaluluwa ang magbalik loob sa kanya, tumalikod sa kasalanan, ay nagkakaroon ng kagalakan sa langit. Amen. Nagkakaroon ng kagalakan sa langit dahil sa isang tao na nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan at nagbalik loob sa ating Diyos, nagkakaroon ng kagalakan sa langit. Amen. Ibig sabihin, habang walang taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos, malungkot sa langit. Amen. Malungkot sa langit, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoong Kristo bumaba dito sa langit at dito sa lupa, buhat sa langit, bumaba po ng lupa ang Panginoong Kristo. Bakit po? Isa po siyang hari, pero haring walang nasasakupan. Amen. Bakit walang nasasakupan ang Panginoong Hesus? Kasi yung kanyang mga tauhan o nasasakupan ay binihag ni Satanas. Amen? Binihag ni Satanas. Ngayon, ang sabi po dyan, naparito ang Panginoong Hesus para yung mga binihag ni Satanas ay palayain. Amen? Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Luca, sa aklat po ng mga gawa, kabanata 10 at talata po ay 38, ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon, sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng diablo. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Naparito ang Panginoong Hesus, taglay-taglay ang kapangyarihan galing sa Diyos. Amen? At ang sabi po dyan, saan man siya pumaroon sa daigdig na to, gumagawa siya ng mabuti. At nagpapalaya siya sa mga tao o nagpapalaya siya ng mga demonyo sa mga taong inaalihan nito. Amen? Kaya makikita po natin na ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung kaya ang sanlibutan ito ay napupuot sa atin na tumatanggap sa ating Panginoong Kristo dahil buhat sa paghahari ng sanlibutan, dila na tayo ni Kristo sa paghahari ng Diyos. Amen? Pero dito pa rin tayo sa daigdig na ito. Pero ikaw, habang tayo naririto sa daigdig na to, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, tayo ay dinadala ni Kristo sa paghahari ng Diyos. Kaya ang nabubuhay sa daigdig na to ay dalawa. Taong pinaghaharian ng Diyos dahil sa kanilang pagkilala sa ating Panginoong Kristo at tao na kung saan pinaghaharian ng kadiliman dahil ayaw kumilala sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya magulo sa mundo. Amen. Di po ba? Kasi dalawa ang naghahari dito. Pero ang tanong, saan kang bahagi na kaharian? Saan ka kabilang? Sa nagkakalat o sa nag-iipon? Purihin natin
ang ating Panginoon na makikita natin sa Ebanghelyo na ito, bilang hari mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay naparito para tayo ay kunin sa kamay ni Satanas. Kaya makikita mo, nung araw, marami kang mga kaibigan. Amen. Pero nung ikaw ay mapahiwalay na sa kanila, ano ang sabi po nila sa iyo? Sabi nila, praise the Lord na iyan. Di ba? Diba? Hindi na yan natin kasama kasi banal na iyan. Di ba? Hindi na natin kasama kasi yung sabi nila, banal na iyan. Di ba? Wala nang ginagawa, hindi magpuri sa ating Diyos. Kita niyo po yun mga kapatid sa ating Panginoon Kristo. Sila na rin mismo minsan nagsasabi na kung saan ang kaibahan nila kaysa atin, ikaw ay meron ng kabanalan. Amen? Isang kabanalan na isang kalalagayan natin ngayon na kung saan makikita mo kung paano ito nahihiwalay sa kanila. Amen? Kaya hindi mo na sila makasundo eh. Hindi mo na sila makapalagayan loob eh. Amen? Kasi sila mismo nagsasabing, iba ka na kaysa kanila. Nakikita nila iyon, yung kaibahan mo na kaysa kanila kasi wala ka na sa kanilang kalalagayan, naririto ka na sa lugar na kung saan kasama mo ang ating Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon Kristo. Hindi na natin kasama yan. Kung anong bisyo meron kayo noon, nasasabi nila, hindi na natin kasama yan. Amen? Na ibig sabihin ng sandali na yan, mga kapatid sa ating Panginoon Kristo, anumang ginagawa natin hindi maganda, hindi na yan kabilang sa atin. Amen? Okay. Makikita natin yung kaibahan na minsan, alam nilang hindi maganda ang ginagawa nila eh. Amen? Sila mismo nakikita nila yon, pero bakit ayaw nila pumunta dito? Bakit nananatili pa rin doon? Amen? Na dapat andi dito siya kung saan ka naruroon ngayon na sinasabi nila na sa panig ka ng Diyos. Kaya minsan sabi nila, baka lumagpas ka sa langit. Amen? Ay, mas maganda nang lumagpas kaysa hindi umabot. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Di po ba, mga kapatid sa ating Panginoong Hesus Kristo, nasa atin po ngayon, bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus Kristo, ito ang nais ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga ni San Pablo sa Roma chapter 6 verse 13, ang sabi po, huwag ninyong ipailalim ang anumang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan para magamit sa kasamaan. Bakit huwag ipailalim ang bawat bahagi? Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ni San Pablo, hindi na dapat ipinapailalim iyan ang bawat bahagi ng ating katawan sa kasalanan para gamitin sa kasamaan, kundi ang sabi niya, ipailalim ninyo iyan sa kapangyarihan ni Hesukristo. Amen? Ipailalim ninyo iyan sa kapangyarihan ni Hesukristo nang sa gayon makapamuhay kayo ayon sa kanyang katwiran. Na para baga sa isang salita, nang sa gayon hindi na kayo pinagtitiisan kundi pinakikinabangan na sa paggawa ng mabuti. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ito po, alam natin, dito po sa kaharian ng mundo pong ito, napakagulo. Bakit po? Magkakasama sa kaharian ng mundo, yung mga magkakasama sa kaharian ng mundo na sa ilalim po ng kapangyarihan ng mundo pong ito ay nag-aaway-away. Bakit? Kasi ayaw ng bawat isa malamangan sa paggawa ng kasamaan para sa sariling kapakinabangan. Amen? Doon lang naman sila nagtatalo-talo eh. Hindi naman para sa gumawa ng mabuti, para sa kanilang kapakinabangan eh, kundi para sa paggawa ng masama para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pero ang tunay na nanduroon sa kaharian po ng Diyos, mga kapatid, ay nagkakaisa. Amen? Nagkakaisa sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na ang bawat isa po sa atin na naririto ngayon sa gawain po ng ating Panginoong Hesukristo,
Ito po yung nais ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon na gumawa ng mabuti sa inyong kapwa at higit sa lahat sa inyong mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Higit sa lahat sa mga kapatid sa pananampalataya, nang sa ganon, walang sinuman sa atin ang mapawalay sa paghahari ng Diyos. Amen. Dito may katiyakan ka na eh. Marami po sa atin sa panahon na ito, alam na may Diyos. Amen? Alam na may Diyos. Pero pag tinanong mo, ikaw ba'y makakapasok sa langit? Di ba? Hindi nila tiyak. Hindi nila tiyak. Di po ba? Pero alam nilang may Diyos. Ako magtatanong ulit sa inyo, kayo ba'y tiyak makakapasok sa langit? O, sinong tiyak makakapasok sa langit? Taas nga ang kamay. Ayan. Lakasan ng loob lang yan. Hindi po. Palakasan ng pananampalataya yan. Amen? Totoo po yan mga kapatid sa Panginoon. Bakit po? Napakaliwanag ng sinabi ng Panginoong Hesus, hindi kayo makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung wala kang relasyon kay Kristo, malabo talaga yon. Amen? Pero kapag tayo may relasyon sa ating Panginoong Kristo, may katiyakan tayo. Taas ang kamay, sino po ang makatiyak makakapasok sa langit? O, di ba? Sinong gusto mauna? Oh, wala. Di ba? Hayaan natin muna na kung saan ay patuloy pa tayo magamit ng Diyos sa mundong ito. Amen? Na ang sabi nga po ng ating Panginoon, patuloy tayo magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Maging ilaw ng sanlibutan. Na sa pamamagitan, ang sabi po, yung ilaw na mayroon kayo, pagliwanagin ninyo yan sa harapan ng maraming tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti upang ang mga nasa kadiliman madala natin sa liwanag ni Kristo. Na ang sabi po ng Panginoon sa mga alagad na ito, ang sabi nila ng Panginoong Hesus, ang nakikita ninyong kabutihang iyan, hindi iyan gawa ng demonyo. Gawa iyan ng Diyos dahil dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ang buhay na mayroon ka ngayon ay nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Amen. Huwag mo nang ilayo yan. Amen. Ano sabi ng Panginoong Hesus doon sa taong pinagaling niya na 38 years na paralitiko? Pinagaling ng Panginoong Hesus. Nung makita ng Panginoong Hesus sa templo, anong sagot na sabi sa iyo ng Panginoong Hesus? Huwag ka nang magkasala pa nang baka meron pang mas masamang mangyari sa iyo. Amen? Bakit po? Ang sabi, ang dyablo ay parang leon na umaatungal na nag-aabang ng kanyang masisila. Parang leon lang na nag-aabang ng kanyang masisila. Bakit nag-aabang lang siya? Kasi habang walang lumalabas sa paghahari ng Diyos, wala siyang masisila. Amen. Ang inaabangan niya lang pag lumabas ka. Amen. Kaya ang sabi po dyan, huwag kang lumabas sa paghahari ng Diyos, italaga mo ang buhay mo para sa paggawa ng mabuti. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata, at sa mga sandali pong ito, ano man ang ating mga pagkukulang, ano man ang ating maaring mga karumihan mayroon sa buhay natin, maaring mga maling nagiging damdamin, maling pag-iisip laban sa ating kapwa, suriin natin ngayon sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Ihingi po natin yan ng tawad sa Kanya at hilingin po natin na dalhin niya tayo sa isang banal na pamumuhay. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin, ito'y para sa iyo.
Panginoong Jesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami sa aming karumihan. Linisin mo ang aming isipan. Linisin mo ang aming kalooban. Linisin mo ang aming mga labi at dila, O Diyos, sa kasamaang umiiral dito. Linisin mo ang aming mga kamay sa mga gawang hindi tama. Linisin mo kami, Panginoong Jesus. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami. At Panginoon, nawa, gawin mo kaming marapat sa iyong banal na harapan. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Gawin mo kaming marapat sa iyong harapan. Gawin mo kami, Panginoong Jesus, na maging kalugod-lugod sa iyong paningin at sa paningin ng Diyos na aming amang nasa langit. Panginoong Jesus, dalhin mo kami sa kabutihan. Akayin mo kami sa kabutihan. Nang ang kabutihang ito, Diyos, na ginawa mo nung ikaw na bubuhay sa daigdig na to para sa aming kapakanan, O Diyos, ay kabutihang magawa namin patuloy sa aming kapwa para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan. Kalakasan na mapaglabanan namin ang anumang mapanukso meron sa mundo pong ito na nagsasadlak sa amin sa pagkakasala at ganap na nagdadala sa amin sa kapahamakan. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoong Jesus. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na Espiritu na higit na makapangyarihan kaysa Espiritu ng sanlibutan. Nang anumang pag-iral ng kasamaan meron sa mundong ito, mapagtagumpayan namin, hindi kami maging alipin, bagkus manatili, O Diyos, na ang buhay namin magiging kalugod-lugod sa mitan ng paggawa ng kabutihan araw-araw. Salamat, Panginoong Jesus. Lukuban mo kami ng iyong malabay na pakpak at laging itago sa iyong banal na kalinga. Sa kalinga mo lamang, Ama, kami tiyak na ligtas. At itong aming dalangin araw-araw, mabuhay kami sa iyong kalinga at mapuno ng kabutihan ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoon. Ano mang prayer request o ano man yan, itaas natin sa Panginoong Jesus. Ilapit natin sa Kanya. At panandalian po natin na tayong manahimik. At sa inyong pananahimik, ibulong nyo kay Lord ang ibig nyo ngayon hilingin. Hingin nyo po sa Kanya. Ama naming nasa langit, kung paano mo ibinigay sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo para sa aming katubusan, kaligtasan, kalayaan. Dalangin po namin na buhat sa iyong kayamanan na hindi nauubos, buhat sa kagandahang loob mo, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Jesus, ipagkaloob mo nawa sa amin ngayon ang mga kahilingan na aming itinataas sa iyo, nasulat man to sa munting papel, O Diyos, o nananatili sa puso po namin, lahat ito'y iyong natatanaw. Dalangin ko, Ama, ipagkaloob mo sa bawat isang naririto. Higit pa sa kanilang inaasahan na pagpapala, O Diyos, higit pa sa kabutihan na kanilang hinihingi sa iyo, Diyos, para sa kanilang mga mahal sa buhay, Ama, ang patuloy mong ipagkaloob sa kanila araw-araw. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Ang lahat na to'y aming inaangkina at pinasasalamatan sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Samahan kayo lagi ng Diyos, saan man kayo pumaroon,
at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating lahat. Amen. God bless. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duga ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duga ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Mga kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot, pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga ahas na mabagsik, di ka maano sa mga sorbyente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahit ay sa saklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay mapagkumbaba. Nanalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan.
Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.